Pagod na raw siya, kaya sobrang tired na. Pagod na raw ang tenga nitong si Marlon dahil hindi pa siya nakakabangon sa higaan. Walang katapusang ngaw-ngaw ng live-in partner niyang si Nina o Ninya. Ayan, Nina ang bumubungad sa kanya. Bunga nga ang pambungad. Ang reklamo kasi ni Nina naman dito kay Marlon, masyado raw makalat itong kinakasama niya. Nauunawaan naman daw ni Marlon yung gigil ng kanyang live-in partner na si Nina. Pero sana naman daw, pagpahingahin muna raw siya dahil unti-unti nang nati-turn off itong si Marlon kay Nina dahil sa pagiging bungangera nito. Kaya naman kausapin na po natin mula sa Las Piñas, 27 years old, Marlon. Magandang tanghali sa iyo, pare. Good afternoon, Kuya Poy. Gano'n na kayo katagal na mag-live-in nitong si Nina? Isang taon na ako, Kuya Poy. Isang taon pa lang. Okay. Ayan, saan ba nanggagaling? Anong kalat ba yung sinasabi nitong si Nina na kinagagalit niya? Kasi sabi mo rito, kagigising mo pa lang, sinisita na yung kalat mo. Ibig sabihin, yung mga kalat mo, Marlon, galing pa nung nakaraang araw, kahapon. Siguro yung mga ginamit kong gamit, mga bag ko. Gamit, yung bag. Ginagamit ko sa trabaho. Ano ba trabaho mo, Marlon? Driver po ako, Kuya Poy. Driver ng personal driver? Personal driver. Personal driver. So, hindi naman siguro ganun kakalat, hindi ganun kadumi. Kasi, di ba, meron yung mga may driver na may pahinante, yung mga nagde-deliver. Hindi naman ganun, di ba? Hindi naman. Na pawis-pawis o minsan talaga nadudumihan yung mga damit. Sa'yo, personal driver. So, private car yung bit-bit mo. Bakit nga hindi mailigpit na maayos muna bago magpahinga sa gabi? Sasansan ko naman na maayos. Pero nakikita niyo ako kasi kalat. Mabilis na uminit yung ulo. Papaanong kalat? Sabi mo na isasalansan mo naman doon sa meron naman siguro kayong meron kayong bin bag ganyan kapag ka uuwi na. Yung mga labahin. Apo. Kami nga kahit hindi na ganun yung pinaglalagyan namin. Basta nandyan sa tabing yan, yan, madumi yan, ifo-fold mo lang. Bakit ikaw, hindi ka ba nagfo-fold ng mga madudumi mong damit? Nag-fold naman, Kung hindi, diretso naman sa marurumi yun. Yun nga di ba? Ganun naman tayo. Pero ano nirereklamo ni Nina? Gusto ba labhan na nung gabi ring yun? Siguro para sa kanya, kailangan bago siya matulog o paggising niya, sobrang limit na. Hindi ko kasi talaga siya maintindihan na nawawalan na ako talaga kasi ako Marlon, may tanong ko lang sa'yo, dahil sabi mo nga, mareklamo itong si Nina, lalo na doon sa order o doon sa kalinisan sa loob ng inyong tahanan. Gaano ba kalinis at kaayos yung bahay ninyo? As in, maayos na maayos? Ganyan si Nina? Maayos naman po na hindi naman pag tinignan mo siya ng matagal, may mapapansin ka. Pero kapag pasok mo, hindi naman siya ganun kagulo. Hindi, ibig sabihin ko kasi meron yung mga tinatawag na mga obsessive-compulsive. Yung konting kibot, konting hindi naka-align. Halimbawa, hindi pantay yung upuan sa sala, parang umiinit agad yung ulo. Ang gagawin lang naman doon, kailangang maiayos, ganyan, para tama yung Di ba sa sala natin, magkakaharap yung mga upuan, tapos karaniwan may lamesa sa gitna. Kapag medyo nakatagilid yung lamesa, yung iba, kapag ka-OC, ganyan, aayusin yun, iinit ang ulo, may mapagsasabihan. Ganun ba si Nina? Opo, ganun siya. Hello? Marlon? Yan, nawala sa linya natin. Itong si... Ayan. Okay. Nagbalik na ng konti, pero nawala ulit.
Ayusin lang natin yung linya ni Marlon. Ano? Marlon, pumuesto ka ng mas maayos, ha? O ito, kausapin muna natin si Rose ng Binyan, Laguna na nakikinig nga dito sa sinasabi ni Marlon dahil seryoso rin naman na concern yung nata-turn off na si Marlon, tinatabangan sa kanyang partner dahil nga sa pagiging masyado na yata mabunganga nung live-in partner niya. Oh, hindi pa gumigising, hindi pa dumidilat, hindi naman pala ganun kakalat itong si Marlon. Ganun na ang bumubungad sa kanya. Rose ng Binyan, Laguna, magandang tanghali sa'yo. Ano masasabi mo sa napakinggan mo na binanggit ni Marlon? Magandang tanghali po. Mas sabi ko lang po kay Kuya Marlon, siguro po ayusin na lang po yung sinasabi ng babae para po wala maging problema at saka hindi po maging mabunganga po yung babae. Nakaka-relate po ako sa babae. Oo. Kasi po, ako po kasi ayoko po yung kunwari maayos po yung bahay. Tapos pagdating niya, meron po akong makikita na kunwari pinaghubadan niya. Sinasabi ko na po agad sa kanya para po hindi ako paulit-ulit. Iyan. Pero sabi naman itong si Marlon, hindi pa dumidilat yung mata ko. Hindi pa, alam mo yung kapag bagong gising ka, yung nag-i-in-in ka muna, di ba? O yung parang dinadahan-dahan mo yung gising. Pero bunga nga agad yung narinig mo, di naririndi ka na kaagad nun. Opo. Bakit kayo siguro darating sa ganung punto, Rose? Siguro po pagka ganun, magpag-usapan po nilang dalawa na ganun, baguhin po yung, minsan po sa babae din po kasi yung problema, ganun. Sumusobra naman. Opo. Na siyempre po, kakagising lang ng lalaki, agad-agad na kilos. Mali agad yung ibinungad sa'yo nung araw. Diba? Gusto mo ba yun, Rose? Oo, na biglang ang maririnig mo, hindi, good morning, Rose. Hindi yun Ang bubungad sa'yo, yung mga kalat mo naman, di mo na naman niligpit naman kagabi, Rose. Tapos yung boses pa ganyan, di ba nakakainis? Isang beses po, ginawa ko po yun sa asawa ko, yung umaga ganun. Pag may nakita po akong kalat, pero nabago ko naman po, nag-usap po kami na maayos. Para yung mga bagay na lagi kong sinasabi sa kanya, hindi niya na po ulitin. Ayun, oo. Pero mas maganda talaga yung hindi nagbubunga nga Opo, yung ganun po. Kasi, iwasan na lang po. Para kumbaga kasi hindi... umagang-umaga po para maganda po yung gising ng tao. Yan, alam mo, sa totoo lang, nung bata tayo, Rose, di ba? Well, mas bata ka naman sa akin. Akala natin sa pelikula lang yung yung nakakainis kapag yung, ano ba naman yan? Umagang-umaga naman, nagbubunga nga. Di ba mga linyahan yan sa pelikula na naiinis yung binibigla sa umaga. Pero nitong meron na tayong mga responsibilidad sa buhay, talagang nakakainis kapag binubungangaan ka sa umaga na hindi rin talaga magre-resulta na maganda. Opo. Maintindihan pa sana kung pero yung pag umaga, siyempre kakagising lang po. Pagpaliban na po muna yung pagbubunganga. Oo naman. Mamaya-maya, pagkapihin mo muna, painumin mo muna ng tubig, makapaghilamos man lang muna. Diba? Maraming salamat sa iyo, Rose. Salamat po. Ayun. Andito na ulit si Marlon. Marlon, narinig mo yung kwentuhan namin ni Rose? Hello? Yes po, Kuya Boy. Diba? Nakaka-relate naman daw siya. Na minsan talaga, para matutulak sila mga babae, lalo na kung kaayos mo. Pero pagkagising mo, disorderly talaga yung bahay na inayos mo lang kagabi. Pero parang hindi nga rin daw maganda na nabubunga nga ang katalaga araw-araw. Araw-araw ba nangyayari ito, Marlon? Oo, Kuya Boy, araw-araw. Kaya nga ako sabi ko, sa trabaho ko kasi driver at security ako ng boss ko. Kaya pagod ko talaga. Ayun. Siyempre, pag uwi, hindi ko na umaasikaso lahat. Talaga, ayos lang yung sarili, tapos pahinga na tulog. Nililinis mo naman yung sarili mo. Siyempre, tatabi ka kay Mrs. Di ba? Tatabi ka sa kanya, kay Nina. O baka naman kasi, kung ano yung medyo hindi, di ba, medyo madumi na, medyo makalat nga yung sabi mo na mga pinaghubaran mo, baka pati yung amoy natin, pare, ganun din, amoy pagod pa rin. Ano ba yan? Magpapahinga na?
Hindi naman. Hindi Baka doon naman po, naiirita si Nina. Kailan pa siya nag-umpisa na maging ganyan, pare? Siguro mga 3 buwan na ako ganito. Nagpa-check up na ba kayo sa gynecologist, sa OB-GYN? Hindi po. Meron bang ibang sinasabi si Nina? Wala naman. Baka naman naglilihi na. Baka nga ako. Yan ang Hindi ko alam sinasabi. kasi Bukod ba sa pagsita-sita sa'yo sa tuwing umaga, Marlon, ano pa yung ibang bagay na medyo nakikita mong nagiging moody itong si Nina? hello? Bukod doon sa pagsita sa mga kalat mo sa tuwing gabi, nasabi mo, hindi naman talaga masyado makalat yun, Kuya Poy. O ano pa? Ano ba sa may mga naaamoy na pagkain, naiirita siya? Hindi ko na mapansin, Kuya Poy, kasi halos buong araw ako nasa trabaho. Nakikita na ako kami madalas hapon o gabi. Pero nakakapag-usap pa rin naman kayo na maayos? Nakakapag-usap pa naman ako. Ayun. Doon mo na lang tanungin, okay lang ba pakiramdam mo? Baka kasi merong hindi masabi-sabi sa'yo itong si Nina na meron na palang pagbabago rin sa kanyang katawan na balak niya sorpresahin ka, pero yun nga, nagiging irritable kasi merong pagbabago sa katawan na ng babae. Maganda siguro na alamin mo muna yan, Marlon. Di ba nga? Nawala si Marlon. Ayan, pero eto ang ilan sa mga reaksyon ng mga kapatid natin, Ayan, sabi ni Gail, nagmistulang alarm clock ang bunganga ni Nina. Pero sabi niya, hindi naman magbubunganga yan kung maayos ka rin. And FYI, hindi mo katulong ang partner mo para taga-sunod at taga-ligpit nga ng mga kalat mo. Ayan, yun naman din yung tama. Ayan, sabi niya Gerard Villadolid, burara? Nagtatanong siya. Sabi nito si Marlon, sabi niya sabi niya, hindi naman ganun kaburara. Syempre pinaghubaran mo yun. Syempre ginamit mo nung nakarang araw, bukas na yan. Okay? Ayan. At sumang-ayon naman si Julius Escanilla. Sabi niya, yes, wag naman din kasing gawing alipin ang inyong partner. Ayan ha. Shoutout muna. Ayan kay classmate Ana Marie Marcelino. Hello Ana Marie. Ayan, thank you sa inyong pakikinig. At ayan, sina Alex Fuentes nandito ha. Ayan, may period of adjustment. Sabi ni classmate Ana Marie, 1 year na 1 year na. Kaya siguro nagtataka rin itong si Marlon. Andyan na ba ulit si Marlon? 3 months ago, nagkaganito raw itong si Nina. Marlon. Hello, Kuya Poy. Marlon, meron bang anong trabaho naman ni Nina? Nasa bahay lang ba siya lagi? Sa bahay lang po siya lang. Walang ibang pinagkakaabalahan? Wala naman, bukod sa bahay lang ako talaga. Sa bahay. Alam mo, isa rin kasi baka kaya gumagawa ng paraan para maging, alam mo na, nagsusungit sa'yo para kunin yung atensyon mo. Nawala na naman, Marlon? Marlon, pagka ganun, nadadrop eh. Hindi, magandang tanungin natin. Itong si Marlon na baka naman hindi rin nga nabibigyan ng tamang atensyon itong si Nina. Kaya gumagawa siya ng paraan. First thing in the morning, ako agad ang papansinin mo. Kasama ang bunganga ko. Di ba? Ganun yun eh. Pwede. Gumagawa ng issue para ako talaga yung ako talaga yung una mong makita. Baka kulang yung pag-uusap eh. Nakakapag-usap na maayos pero that's it. Kumain ka na ba? Yes, kumain na. Halika na, kain na tayo. Habang kumakain, nanood pa ng kanya-kanyang mga pinanonood sa cellphone, di na nagkwentuhan. Pahinga na tayo. Pahinga na. Good night, good night. Di ba may mga ganun eh? Kaya siguro medyo naiirita naiinis na rin itong si Nina. Sabi ni Rosemary, nakakapagod sa bahay kahit may trabaho si Kuya Marlon. Pagka nakita niya naman na maayos ang bahay, yung simpleng ikinalat niya, iligpit niya na kaagad-agad. Ayan, pwede rin.
Oo, pwede rin ganun. Kinukulang nga sa assistance din itong si Marlon at doon sa kanyang kontribusyon. O yan, Marlon! Hello, Kuya Boy. O yan. Ganyan ba talaga yung cellphone mo? Kasi kung ganito kayo mag-usap ni Nina na napuputol-putol, maiinis din ako, bubungangaan din kita. Ha? Nawawala ako, Kuya Boy eh. So, signal ko ho kasi. Oh, yun nga. Oh, kahit ako bubungangaan kita kung ako si Nina. Marlon, sigurado ka ba? Kasi sabi mo nga pagod ka sa pagtatrabaho sa maghapon, sa pag-uwi mo sa gabi, baka nga kulang. Sabi mo nakakapag-usap kayo pero baka kinukulang yung pag-uusap na yun. Natatanong mo pa ba siya ng kumusta ba ang araw mo? Ano ba ang bago? Na-appreciate mo ba ang maayos at malinis ninyong bahay? Nakakausap ko naman siya, Kuya Boy. Bago magpahinga, nakakapag-usap pa kami. No, may mga pinaplano kayo para sa mga darating na panahon? Meron pa naman, Kuya Boy. May mga plano pa naman. Pero ang totoo rin yan, Marlon, ako ay naniniwala na hindi talaga magbubunga nga si partner ng ganyan nang wala rin namang basihan. Unang-una, pangit sa pakiramdam yung meron kang kinagagalitan umagang-umaga, tama? Yes, Kuya Boy. Pangit yun eh. Ibig sabihin, meron din tayong kulang doon sa ating effort kung gusto man nating maging maayos yan. Kaya kung para sa kanya ay makalat na, yung sabi mo hindi naman makalat, sorry. Iyan ang partner mo. Kailangan mag-adjust ka. Kailangan mas ayusin ko bukas yung pagsasalansan ng mga pinagbihisan ko, pagliligpit ng mga pinaggamitan ko, ganyan. Ibig sabihin, makalat talaga. Yun, Marlon. Ang totoo. Yes, sir. 'Di ba? Magagawa kaya 'yon para hindi na masyado nagbubunga nga itong si Nina at sweet na good morning. Para makipot ang bibig. Mas maganda yung makipot eh. Kapag ka nag-uusap kayo. Yes, Kuya Boy. Magagawa naman. Gawan mo na ng effort, pare. Kesa naman mata-turn off ka, yung pala, ikaw rin talaga ang dahilan. Kasi ganito yan, Marlon. Ang mas malalim na dahilan kung bakit nagkakaganyan din si Nina na nagbubunga nga sa'yo, it's actually a call for help. Ano rin yan, wake up call na Marlon, magbago ka. Sabi mo kanina, na turn off ka sa kanya, sa pagiging mabunganga niya. Pero hindi. Dapat, tignan mo yan, na turn off na siya sa'yo. Pero gusto niya, magbago ka. Diba? Yung simpleng pagiging makalat mo, nakaka-turn off yun. Hindi niya nagugustuhan yun. Pero pinipili niyang samahan ka, paalalahanan ka, at magbago ka for the better. Naintindihan mo yun, Marlon? Yun. Dun mo sa anggulong yun, mas tignan. Hindi yung nagbunga nga lang. Alamin mo rin yung cause. Alamin natin yung dahilan kung bakit nagkakaganyan yung partner natin na pinili nating makasama. Ayan. Okay? Unless, ayaw mo na itong si Nina. Gusto pa, Kuya Boy. Gusto po. Gusto pa naman. Kasi kung gusto pa natin ng isang tao, mag-a-adjust tayo para magtagal pa ang relasyon natin. Meron ka bang special na mensahe para kay Nina sa mga realizations mo dito sa pag-uusap natin? Nawala na naman si Martin. Na-drop na naman. Pero sige, maraming salamat, Marlon. And I guess, malinaw yung mga realization na yan doon sa mga binanggit niya rin naman. Na mahal ko naman, nakaka-turn off lang. Umagang-umaga, binubungangaan ka. Talaga nakakapagod, nakakarindi rin naman yan. Pero, diba, sa huli natin sinabi, baka makita sa ibang anggulo ni Marlon kung bakit nga ba nangyayari sa kanya ang bagay na ito na hindi naman dapat maging dahilan ng kanilang hiwalayan. At 33 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, bigyan na muna natin ng special na kanta itong dalawang lovebirds natin. Inaantabayanan pa natin, Marlon. Balitaan mo kami, baka medyo may pag-iiba na sa katawan si Nina, kaya medyo irritable na siya for the past 3 months. Sige, baka naman yan yung inihintay nyo ring blessing para sa inyo.